Hindi ko ikakahiya kung anong buhay meron kami. Yes, mahirap lang kami guys. Napakasimple lang yung buhay nga namin. Manghuhuli nga kami ngayon ng isda sa ilog guys para meron kaming maulam. At syempre kapag nasa probinsya ka naman, hindi ka talaga magugutom kapag masipag ka lang. Kagaya nito, kapag wala kang ulam, manghuli ka lang dito ng isda, ay may ulam ka na. Makakaulam ka na ng libre. Dito naman sa ano guys, maraming mga gulay-gulay dyan na makuha mo na libre para makagulay ka. At etong upuan nga ng kapatid ko, binabad nga niya dito sa tubig guys kasi sobrang daming langgam para matanggal yung mga langgam. Nagsaing nga si mama dyan ng saging, pagkatapos kami naman nang huli nga kami dito ng isda. Hindi ako tumapak sa tubig guys kasi wala akong dalang damit. Pagkatapos natatakot nga ako dito sa linta. Kaya sila lang kasi yung kapatid ko ay hindi nga siya natatakot kapag mapiltan nga siya ng linta. Ganito kami magkakapatid kapag nagkasundo-sundo. Ayan, mag-iisip talaga kami kung ano yung pwede namin gawin o ano yung pwede namin kainin. At dito nga sa bagong natirhan nga ng mga kapatid ko guys, kasi doon sa dati nilang natirhan, pinaalis na kasi sila doon sa may-ari ng lupa. At alam nyo naman tayong mahihirap pag wala tayong lupa ay kung saan-saan lang tayo makikitira. Yung ano ba, yung no permanent address, ganun talaga yung mahirap. Pero okay lang, masaya naman kami guys, sanay kami sa buhay mahirap. Pero kahit ganun pa man guys, kahit sanay kami sa buhay mahirap, kailangan ko pa rin magsumikap kasi syempre kahit sanay na kami dito, may pangarap naman din kami sa buhay. Mga balang araw, sana ay makaahon naman kami sa hirap. Kaya pinupursige ko talaga na mag-vlog, baka sakali swertihin naman kami dito at makatikim naman kami ng medyo magarang buhay. At sana naman sa mga makakanood ng video ko, sana naman suportahan nyo ako guys. Sana i-follow nyo rin at i-share itong video ko. Sobrang laking tulong na nga to sa amin guys. Anyways guys, nakahuli na pala yung kapatid ko dyan ng isda. Medyo maraming ang isda dito guys. Kaya ayon, kaso nga lang yung isda ay nadistorbo nga dito nga sa kalabaw. Pero kahit ganun pa man guys, ay nakahuli pa rin yung kapatid ko ng 1 kilong isda. O, diba? Libreng ulam na rin yan kapag bilhin mo yan sa palengke, sobrang mahal na. Dito, kapag masipag ka lang, makakaulam ka talaga ng libre. At saktong-sakto guys, pagkatapos makahuli yung kapatid ko ng isda, naluto naman yung saging. At yung gagawin nga namin dito na luto sa isda guys, ay lalagyan nga namin siya ng gata.